Are you ready with your Bible? Please open mga kaigsunan sa Revelation chapter 15. Of course, atong labyan mga kaigsunan sa nga kapitulo. Diserta magganid mga kaigsunan sa gitawag nato og sa bayal sa mga panaksan sa kapungod sa Ginoo. Yesterday, atong giisgutan mga kaigsunan ang the seven trumpets. At least na nantay introduction ba no sa ato ang research study niya. At least na mo'y advanced idea mga kaigsunan sa the seven seals, the seven trumpets, and the seven vials of the wrath of God. Nga mao gini siya actually mga kaigsunan ang nag-compose mga kaigsunan sa the 7-year tribulation period. Kung imo hanggang tanawon, 777 mga kaigsunan. 7 seals, 7 trumpets, 7 vials, mao na ni siya. And 7 is a number of completion mga kaigsunan. Kumbaga, muna ginaingon nga numerom na Ginoo, perfection mga kaigsunan. But anyway, niini nga buntag mga kaigsunan, atong tagaan o pagtagaad, let us going to read Revelation chapter 15. Tanawan ninyo inyong mga Bibles na. O ginahinaya na to pagtipik-tipik ang mga pulong sa Ginoo. Well, chapter 15 verse 1, nagakanayon din ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. And I saw a sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues. Katapusan ng mga hampak mga kaigsunan nga ipahamtang sa kalibutan. This is the last plagues. Because in them is spilled the wrath of God. Anianang maong mga panaksan, mga kaigsunan, puno sa mga kapungot sa Dios. Tanawa, God is justice. Kanabitan na kunahuna nga sige lagsulti nga, God is love bitaw, di na siya mo sugot. Remember this, that God is holy and justice. Time will come, sumala sa itong gibasa sa Thessalonians chapter 1, kagahapon mga kaigsunan, that God will take vengeance on the earth mga kaigsunan, niadtong mga tao mga kaigsunan nga wa mag-obey sa maayong balita. Unya paghuman gyud sa pagtingog sa 7 trump, mao dayon mitumaw dayon mga kaigsunan ang preparation sa 7 angels nga nagdala na mga kaigsunan sa kapungot puno mga kaigsunan, sa kapungot sa Dios. Matud pa og sa verse 2 nagaingon ni, and I saw as it were a sea of glass, mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. And they sing the song of Moses. Ilang giawit mga kaigsunan ang awit ni kanta ni Moses. Did you remember when Moses, Exodus chapter 1 mga kaigsunan? Chapter 14. Pag-abot na sa chapter 15, they sang the song of victory. They sang the song of victory. Naman nilang gikanta, they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just true are thy ways, thou King of saints. Hari gid mga kaigsunan sa tanan nga mga balaan. Just true sa tanan nga mga paagi, o matod pa, dako, marvelous ang mga buluhaton nga iya sa Ginoo. And who shall not fear thee? Kinsa may di mahadlok niya, O Lord, and glorify thy name. For thou art only holy. Muna ginaingon, thou only art holy. Wa nilain, ikaw gyud. For all nations shall come and worship before thee, for thy judgment are made manifest. Dinhin na ng panahon na. I remember mga kaigsunan nga gisulti sa book of Acts, chapter 17. Nagisugo gyud ang tanang tao sa Ginoo bisan asa sa paghinulsol. And now God commanded all men everywhere to repent, because the Lord hath appointed a day in which He will judge the world mga kaigsunan in righteousness. Mao bitaw na nga karon palandaan, I think mamalandong gyud mo mga kaigsunan. Kaya usahay, wa gyud nato tagdan ning maong sugo sa Ginoo sa paghinulsol, pag-ahi ra gud tagihapon, because time will come sa diha nga ibubo na ning panaksan mga kaigsunan sa kapungot sa Ginoo. Mo na ginaingon
Mo na ginaingon puno, and they are going to drink of the fierceness of the wrath of God. Mo na ginaingon mga kaigsunan nga puno mga kaigsunan sa kasuko sa Ginoo sa tanan mga kaigsunan nga wa gyud mo salig og wa mo obey sa maayong balita. Di ba? O katanawa sa verse 15, chapter 15 verse 5. And after that I look, tanaw nakita ni John, and behold, nakita niya the temple of the tabernacle of the testimony of heaven was opened, mga kaigsunan. Dinhi na. Gibuksan na mga kaigsunan ang langit, and the seven angel came out, nigawas mga kaigsunan sa temple, having the seven plagues, seven last plagues, clothed in pure and white linen, mauni ang mga angels, and having their breasts girded with a golden girdle, and one of the four beasts came or gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God. Tanawa verse 7. Verse 7. Puno mga kaigsunan sa kapungot sa Dios, ang Dios kinsa buhi sa tanan og walay pagkatapos forever and ever. Verse 8. And the temple was filled with smoke from the glory of God, and from His power, and no man was able to enter into the temple until the seven last plagues of the seven angels were fulfilled, mga kaigsunan. Where, mayon ko sa inyo ha mga kaigsunan, unsa maning seven golden vials. Mo ni ang pinakalaswo. Di ba sa atong discussion kagahapon, there are seven trumpets. The first four trumpets, intense, pero mas intense ang last three trumpets. Woo, woo, woo. Di ba? Alaot, alaot, alaot. Kamong tanan nagpuyo sa yuta. Unya, ang pinaka-seventh trumpet, mga kaigsunan, nga ato pa nang i-announce kagahapon, nga ang nahitabo, pagtingog sa seventh trumpet, daghan kay mga butang nga gipang-ablihan sa Ginoo, gitapos sa Ginoo. Ugo niya, mga kaigsunan, nag-declare ang Ginoo that the kingdom of this world became the kingdom of our Lord. And then, giablihan ang temple, mga kaigsunan. Giguwa, mga kaigsunan, ang seven angels nga bit-bit, mga kaigsunan, ang mga panaksan sa kapungot sa Dios. The seven golden vials of the wrath of God. O nya, diha na dayon ta magsugod sa chapter 16. Alright, this chapter, mga kaigsunan, nag-resume ni siya, no? Kini nga chapter 16. Sumpay ni sa kanang gitawag na to og chronological order, mga kaigsunan, sa seven seals, seven trumpets, and then finally the seven vials, the last plagues, mga kaigsunan, nga ipahamtang unya sa Dios din hinining kalibutan. So the seven vials are under actually sa seven trumpet. Tanaw ha, kung tinambanon aron nga makuha ninyo. Ang seven vials, ilawom na siya sa seventh trumpet. Ang seven trumpets, mo na siya ang unod sa seventh seal. Mo na siya ang sistema diya, mga kaigsunan. And following them, mga kaigsunan, sa diha nga buhato na ni, well, mubalik na nga itong Ginoo with His saints to reign on earth. Mo na yung gitawag na to og the second coming of our Lord Jesus Christ, mga kaigsunan. But before the judgment of the seven last plagues, paminaw mo pa kayo, before, mga kaigsunan, ang pagpahamtang sa Ginoo sa pito ka mga panaksan sa iyang kapungot, nakita ni John sa Book of Revelation ba, kay pananawon ba nga nakita ni John the Beloved. Siya may nagsuwat sa Book of Revelation. So si John, mga kaigsunan, nakita niya ang mga victors, mga mananaog, over the beast on the heavenly sea of glass. Tanawa sa chapter 15, ito itong gibasa ganiya. Nga dunay harps, singing, more than conquerors, nga mga awit, mga kaigsunan. Even though, moingon ko sa inyo, nga dili tanan sa ilaha were martyrs, mga kaigsunan. But however, they praise God. Ilahang giday, gisimba nilang Ginoo, and they are looking forward to a coming time when all these nations, mga kaigsunan, will come and worship before Him. Balikan ako ang verse 4. Tanawa. Revelation 15 verse 4. Who shall not fear thee? Kinsa may dili mahadlok sa Ginoo?
O Lord, and glorify thy name. For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgment are made manifest. Nahinumdum ko mga kaigsunan sa gisulti ni Apostle Paul sa Philippians chapter 2, if you can recall. Basahon nimo sa Philippians chapter 2 mga kaigsunan. Nag-ingon dito nga, og ang amahan ni hatag kaniya og name above every name. Mahitungod na kang Kristo Jesus. Philippians chapter 2. Nga matod pa, Christ was obedient even to the death of the cross, and because of that, the Father is highly exalted him and given him a name that is above every name. Ugon niya mga igsunan, ingon dito ang sumpay. And every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. In other words, mga kaigsunan, unya sa pagbalik sa atong ang Ginoong Hesukristo, walay ateista, walay mga skeptics, walay mga dili motuo og Dios, walay mga nagsalikway mga kaigsunan sa Ginoo nga dili mapiko ang tuhod bisan pa ang demonyo ug ang yawa mga kaigsunan. Every tongue, matod pa sa Bible, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. So in other words, nga ang fulfillment na mga kaigsunan is Revelation chapter 15 verse 4. Namatod pa din ni John, kinsa may dili mahadlok sa Ginoo? Yeah? Who shall not fear thee, O Lord, and to glorify your name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for the judgment are made manifest, mga kaigsunan. Well, muna ginaingon nga, moabot ang panahon nga tinguhaon nila nga musimbas Ginoo, pero mo lagi na, muna akong gisulti kaninyo mga kaigsunan, nga kung gusto ka mo simba sa Ginoo, karon na buhata. Kung gusto kang himong anak sa Ginoo, karon na paghimong desisyon. Kay moabot ang panahon mga kaigsunan nga bisan pag i-confess nimo si Jesus nga siya Lord, bisan pag mapiko ng imong tuhod and every time confess that Jesus Christ is Lord, una ginaingon when it's too late, then moingon ko it's really too late. Too little too late. Mo na ginengon nga di na gid ka maka wa na gid kaluwasan. Bisan pag musimba kas Ginoo anang panahon na wa na gyud mga kaigsunan. O ga makita nimo sa verse 6, 7 and 8 mga kaigsunan that the temple, ang heavenly sanctuary was temporarily closed to man. Gisarado sa yung mga nga tanawon diha, especially verse 8, the temple was filled with smoke from the glory of God and from His power, and no man was able to enter into the temple. Hantod mga kaigsunan ang pito ka mga panaksan matuma na mga kaigsunan. Di ba? So out of the open temple in heaven mga kaigsunan, nadiha ang pito ka mga angels, dala bit-bit mga kaigsunan ang pito ka mga panaksan, and then the temple was filled with the glory of God. Walay intercessor anak nga time, walay makasud sa temple, hangtod nga ang 7 vials mga kaigsunan makumplito. Mo lagi na akong gisulti kaninyo kaganiha. Too little, too late to be saved or to call upon the name of the Lord anak nga mga panahon mga kaigsunan. Nahinumdum lang ko sa sulti sa Proverbs chapter 1. Abi mo ang Ginoo, grabe gud. Iyahan ang stretch out mga kaigsunan ang kaalam nga unta masabtan sa tao. It talks about wisdom. If you are going to read Proverbs chapter 1, verse 23, 24, 25 antud sa ubos ng mga bersikulo, matud pas pulong sa Ginoo. Ako nang gituyo ang akong kamot. Wa gyud mo magtagad. Ako nang gipasibaw sa tanan nga mga iskina, mga corner ang ako nga kaalam. Pero wala gyud tawo nga nagtagad. Nagtawag ko ni balibad mo. Wa gyud naghimo sa pag-respond mga kaigsunan. And then when it comes ka too little too late na, sa diha nga ulahin na ang tanan, adidto na. Sa diha nga nahitabo na mga kaigsunan ang desolation, hitabo na ang mga panghitabo nga wa na gyud, kumbaga mga kaigsunan murag wa na gyud chance. Basahon na ko aron nga masabtan ninyo. Binaman mo Biblia diha be. Tanawa diha sa Proverbio kapitulo 1 mga kaigsunan. Tanawa ra gud. Nay panahon gyud ba nga bisan pag gustohon sa tao musimba sa Dios,
Bisan pagpik-on niya ng iyang tuhod o mo confess that Jesus Christ is Lord, but it's too little, too late. Tanawa ha? Unsay gisulti sa bersikulo 23, bumalik kamo sa akong pagbadlong. Di man magpabadlong. Madlongon nimo musuki man mga kigsunan. Ania karon matud pa, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo. Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. Tungod kay ako nagtawag, pero kamo ming balibad man, akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tao nga nagtagad. Verse 25, apan gisalikway ninyo ang tanan kong mga tambag, ug dili mo mubuot sa ako ang mga pagbadlong. Verse 26, tanawa, Proverbs, I'm reading from the book of Proverbs. Ako usab mo katawa sa adlaw sa inyohang pagkaalaot. Tanawa ra lagi. Sa panahon nga too little too late na para sa tao, gisugo bitaw pag hinulsol sa Acts chapter 17, 30 ug 31. Ang Ginoo nagsugo nga, ala pag hinulsol mo, kamo tanan, walay gisayloan mga kaigsunan, all people, all kinds, languages, nation and tongue, geographic location, anywhere gisugo sa Ginoo ang tanang tao sa paghinulsol. Saan man niron wa magid magtagad. Gituyod na sa Ginoo ang iyang kamot, gibayaw na niya mga kaigsunan, way taong nagtagad, gisalikway ang akong mga tambag, matod pa, og dili mo buot sa akong mga pagbadlong. Pag-abot sa verse 26, ingon ang Ginoo ay, gibalibaran man gid sa tao ang kaalam nga iyas Ginoo god. Ang nahitabo, verse 26, ako sab, mukatawa sab ko sa adlaw sa imuhang o sa inyong pagkalaot. Ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok. Sa diha nga moabot ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo. Ay tiaw mo ba nay tribulation period mga kaigsunan, og tiaw mo ba nay moingon ko sa inyo wrath of God. Ay nako, mo na yung ginaingon mga kaigsunan. Og moabot ang inyong pagkalaot sama sa usa ka alimpulos. Og sa diha nga ang kasakit og kaguol mudangat diha kaninyo. Unya, tanawa sa verse 28 mo na ni Ron. Unya, butang nato ha, kay every tongue confess lagi, every tongue confess, every knee will bow. Unya sila magsangpit-sangpit na kanako, apan ako dili mutubag. Sila mangita na, apan ingon din sila dili na makakaplag kanako. Kay ngano man, verse 29, gitubag ra pud sa bersikulo. Ngano man nga di na maminaw ang Ginoo, tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman. Wisdom nga ihas Ginoo. Og wala magpili sa pagkahadlok kang Hiyuba, the fear of the Lord. The fear of the Lord, the beginning of wisdom, mabiya na ikuan sa book of Proverbs. Unya karon kayong tao di man. Mo na nga kabahin sa fulfillment anang giingon sa proverbio, apil ni mga kaigsunan. Hangtod lagbas na gina didto sa linaw nga kalayo niya. Nga ang tao magsigig sangpit o Ginoo dito, it's too little too late. Di ba? So mo na nga, samtang napay panahon bitaw, dapat ang tao mga kaigsunan maghinuktok aning bahina. Hapit na biya gayud mga kaigsunan. Kay moingon gyud ko sa inyo, we are living at the edge of the last days mga kaigsunan. Puyo na ta sa pinakatumoy-tumoy na. Ay, kasauna gani sa panahon pa ni Apostol Pablo, gitawag na ganig last days. How much more karon nga milapas na mga kaigsunan og duha ka adlaw sa timetable sa Ginoo, kay ang usa ka libo sa man ka adlaw. 1,000 years is a day, and a day is 1,000 years, mga kaigsunan. Sugikan sa pagkamatay mga kaigsunan sa ato ang Ginoo, unsa naman tang tuig karon 2021? So another equivalent to 2 days mga kaigsunan. Kung imuha nga tan-awon biya mga kaigsunan, no? Murag naa na gyud mga kaigsunan sa fulfillment sa ikaunom ka adlaw mga kaigsunan ang entero civilization pagsugod sa tao mga kaigsunan. Nanay mga more or less. Naa na mga kaigsunan sa mga 6 days mga kaigsunan. So kung imuha nga tan-awon mga kaigsunan, pahulay ra bang Ginoo pagkapito ka adlaw, no? Di ba? Daghan kay tag computation, daghan kay tag mga pero moingon jud ko sa inyo ha. Di lang ko mag-compute din ha. Pero moingon lang ko sa inyo ha. Ang gisulti kanato sa pulong sa Ginoo nga naa na ang mga timaan, naa na ang mga ilhanan niya. Ingon ra ba si Kristo nga kung makita gani ninyo na hangad na lang mo kay hapit na gid na siya. Kaya atong tanawon ato karong lilion mga kaigsunan, unsay sulod sa
panaksan sa kapungot sa Dios. Balikan ko na to ang Revelation chapter 16. Okay, let's begin. Magsugod na mga kaigsunan sa Pinadayag Kapitulo 16. Vial number 1. Alright, nagayong dinion niya, nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog gikan sa templo nga nag-ingon sa pito ka mga manulunda umadto kamo og iyabo ninyo sa yuta ang pito ka mga panaksan sa kapungot sa Dios. Ka. Ogonya milakaw, verse 2. Ogonya milakaw o ang nahaunang manulunda o ang iyang panaksan iyang giyabo sa yuta ogonya dihay mangilad o mangut-ngut nga mga kabahong nga mitakboy sa mga taong na nagdala sa marka sa mapintas nga mananap o nagsimba sa iyang larawan. Well, mga kaigsunan, matod pa sa pulong sa Ginoo, the first bowl is poured out. Giyabo na. Sa yuta na ba giyabo? Igo yung tao ani. Og matod pa sa pulong sa Ginoo, I heard a voice, a great voice out of the temple nga nag-ingon, the 7 angels, go your way, ala adto na mo. Og ibubo na ang mga panaksan sa kapungot sa Dios diha ibabaw sa yuta. Pag-abot nimo sa verse 2, ug ang unang anghel mingadto na og iyang giyabo mga kaigsunan. Unsa may nahitabo pagyabo? Unsay sulod sa panaksan? Ang sulod sa panaksan mga kaigsunan is noisome and grievous sores upon men that which had the mark of the beast and upon them which worship his image. Paminaw, ang mudawat mga kaigsunan sa kapungot sa Dios dili mga katawhan sa Ginoo. Okay, we are not subject, we are not appointed to wrath, but to obtain salvation, matod pa sa Thessalonians. Wa tagigahin para sa kapungot sa Dios. Pero kinsa may mudawat sa wrath of God. Tanawa, klaro kayong gisulti sa pulong sa Ginoo. Ang mudawat, kalturag yung dunay patik, mga kaigsunan, sa mapintas nga mananap. Ang mudawat, paminaw, katurag yung dunay patik, nga nagsugod pa sa white horse, Revelation chapter 6, di ba? Marking naman na. Pag marking na mga kaigsunan sa 666, you cannot buy or sell without the number. So you have to take the mark. Kuhaon na nimo karon ang marka mga kaigsunan sa mapintas nga mananak. Ugo niya, kung walay numero, di man kakapalit o dili kakabaligya, you cannot buy or sell, di ba? So everybody will line up, mulinya sila kay mukuha sa patik. Di na kakapalit, di na kabaligya, di na ka-travel, di na ka-transact og negosyo. Wala na. Without the number niya, narabana karon sa ato ang kapanahunan, ang sistema do nga wala pa gi-implement ang mark of the beast, pero ang sistema dayag sa ato ang mga mata, mga kaigsunan. Hindi lang na ko exaggerate kamo, kabaw naman mo anak. Pangutan araw ko na ninyo yung pastor. Yeah? Kabaw sila na mga kaigsunan. So ang akong point nini mga kaigsunan is that pagyabog yun sa unang panaksan sa kapungot. Ang maigo walay Christian maigo ani. Ang maigo ani mga kaigsunan purely mga dunay marka sa mapintas nga mananap. Mao nagingon sa chapter 16 verse 2. Iya pag-confuse kaya naman ko mingon nga igo patana pastor, igo patana dili. We are not appointed to wrath mga kaigsunan. We are but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Wa gyud ta gi-appoint sa wrath of God. Ugo niya sa John chapter 3 verse 36, abi nimo karon pa lang gani daan tanan nga wa mutuos Ginoo ang kapungot sa Dios nagpabilin man gani diha niya. Labaw na pag-abot sa panahon mga kaigsunan, basahan niyo John chapter 3 verse 36. Ang nagtuo mga kaigsunan na ay kinabuhing dayon pero katungwa mo tuo, gawas nga gi-condemn, ang kapungot sa Dios nagpabilin pagid niya. Pag-abot pagid mga kaigsunan sa bowels of God's wrath. Pag-abot sa bowl, panaksan na gyud ni, di na ni basta-basta.
paghiyabo mga kaigsunan, ang maiguan ni mga kaigsunan kadtong wa mo tuos Ginoo. Ha? Kadtong na ay ni ang gidawat nila ang Antikristo man dili man ang Ginoo, dili man si Kristo, ang Antikristo mo ilang gidawat. Ha? Ikuha sa patik sa yawa mga kaigsunan. Enjoy sila mga kaigsunan because they could buy, they could sell, they can transport and they can transact business with the government. Kaya simpre na sila patik ayahay kayo. Mga Christian Jews time siguro mayingon ko nga lisod kayo pero sila hayahay. Pero pag abot mga kaigsunan sa panaksan sa kapungot sa Dios. Mo na ginaingon nga sila na po'y panitan ani mga kaigsunan nga matod pa si Thessalonians atong gibasa kagahapon. Ha? Taking vengeance of them that know not God and to those who do not obey the gospel. Mao na ning panahon na. Ha? Ang Ginoo dili kay pantulong kastiguhon nila sa Ginoo mga they will be punished with an everlasting destruction. Gunya samtang buhi pa. Ha? Ang ilang lawas mga kaigsunan turukan og kabahong matutali Bisaya kabahong noisome and grievous source. Ano bitawng grabe nga katul mga kaigsunan nga ining pangalot nimo mga langkat ang imong panit. Ang maigo which had the mark of the beast and upon them which worship his amen. So tanan nga mga beast worshippers paminaw. Tanan nga magsimba mga kaigsunan sa mapintas nga mananap. Ya? Who gloried kung sa perting enjoyan nila sa mark mga kaigsunan are given truth mga kaigsunan sa ilahang gi-deserve nga mark mo na ginaingon nga they will be eating all over their bodies mga kaigsunan kining noisome and grievous sores, stinking, grievous, itching sores mga kaigsunan paita na no. Unsa ka na nga klase na hinumdum man ko sa panahon ni Job mga kaigsunan. Job sa Old Testament katubitang natubuan siya kabahong mga kaigsunan from head to foot. Nagiitunglo siya siyang asawa, giingnan siya siyang asawa, oy Job. Kanang panamin ra ko Job, tanaway mong dagway Bati na kay kag dagway, tungluhay mong Dios unya pagkahuman paghikog, pagpakamatay mo na. Inguna na nga klase nga kabahong mga kaigsunan nga bisan ang makakita nimo bisag mahal sa kinabuhi ingnon kag uy, paghikog na oy. Grabe ha mga kaigsunan nga klase kabahong. Grabe nga suffering, di na ko kakabaw kung saan pagkatulog ani. Kaya nagtakilid nimo na may hubag. Inighayang nimo samot na mga kaigsunan. So saan nimo pagkatulog ini? Ya? Kung mutindog ka mga kaigsunan, ang lapalapa po sa imo nga tiil, doon na po'y hubag. Na di na kakabarog, di na kalingkod, kay ang lubot na po'y hubag. Dili po kahigda, kay ang likod na ay kabahong. Kung takilid ka, maugihapon. Gikan sa lapalapa padong sa ulo. Mao ni ang first wrath mga kaigsunan. The first bowel of the wrath of God. Abi ni mo kinsay maigo, ha? Walay labot ang mga Kristohanon ani oy. Ha? Walay labot ang mga Christians ang maigo ani mga kaigsunan. The Bible is so clear kadturag yung naay tatak mga kaigsunan sa mapintas nga mananap. Ha? Ang maigo, klaro kay ha, upon them which worship the image of the beast and which have received the mark of the beast, mga kaigsunan. So, sa lakton nga pagkasulti, mga kaigsunan, safety ang mga Kristohanon. Ngay kaduha, posible, wala na diri ang mga Kristohanon na hagbay ra, rapture na. Mitingog naman ang trumpeta. Ingon ra ba sa Bible nga, at the last trump, the dead in Christ shall rise. Tingog na biya. Kani biya nga vial number 1 mga kaigsunan succeeding biya ni human mga kaigsunan sa pagtingog sa trompeta. And then look at this vial number 2 mga kaigsunan. Tanawa sa vial number 2. Verse 3 mga kaigsunan, ug ang ikaduhang anghel mibukbo sa iyang panaksan didto sa dagat. Did you remember the first trumpet? Ang first trumpet ang giigo ang earth. Ang second trumpet ang giigo niya ang sea. Ang third trumpet, ang gigo niya is the fresh waters. Unya, ang fourth trumpet, ang gigo niya is the sky. Dili mo, mura siya na correlation. Ang first vial, ang naigo mga kaigsunan, mga tao sa earth. O ang second vial mga kaigsunan, nga giyabu mga kaigsunan. Mo na ginangon, grabihan, successive, wagi puhas ba? Grabe nga judgment mga kaigsunan. Grabe nga wrath of God. Unya ang unsa may nahitabo sa dagat.
Verse 3, and the second angel poured out his vials upon the sea. Ug unsay nahitabo sa dagat mga kaigsunan, nahimo kining sama sa dugo sama sa usa ka patay nga tao, blood like a blood of a dead man. And every living soul died in the sea. Every sa to pa way mabilin mga kaigsunan. Tanan gyud. Sa trumpet mga kaigsunan, sa diha nga giatake mga kaigsunan ang ocean, ang sea area. 1/3 raman mo naigo. Pero pag abot mga kaigsunan sa Revelation 16 verse 3, ang giingon dinhi, and every living soul died in the sea. Way mabilin, patay gyud tanan mga kaigsunan. Kumbaga mga kaigsunan, the oceans, ang mga kadagatan will turn to blood, mahimo ni siyang blood mga kaigsunan, and every living or alive mga kaigsunan nga naa diha sa mga kadagatan, mga matay silang tanan. Mo lagi na ginangon ako ninyo. Ayaw pag don't be a sailor during appeal yung kaning mga panahon na mga kaigsunan. Nahimong sayunan ka na, the earth, ang namuyo sa earth, gikabahong, nya pagkahuman ang dagat, nahimong dugo sama sa, kita na magkagdugo sa patay. Bisag ka na lang patay nga nag-ihaw kag manok. Di ba? Kana bang dugo sa baboy? Makita nimo mga apol-apol na pula na dark, murag di ka kasabot scarlet colored blood mga kaigsunan, nag-apol-apol. Ngunana mga kaigsunan ang mahitabo sa dagat like a blood of a dead man. Mambay na gisulti dres pulong sa Ginoo mga kaigsunan. And every living creatures in the sea waters died mga kaigsunan. Vial number 3. Okay, atutas vial number 3. Ato ni nga tan-awon. Mukorelate gihapon sa trumpet number 3, because the press waters and the fountain also became blood mga kaigsunan. At tanawa sa verse 4. Basaha ang verse 4. And the third angel poured out his wrath or vial, panaksan, upon the rivers and fountains of waters, and they became blood. Nahimo pong dugo ng dagat, dugo pa yun ang kahinomdom ko sa time ni Moses ba. Kabisan katong naa na spitsil nga, tubig nga gigahin naman, gilahi naman ang tato niya, gibutang na sa, kung sa ato pang panahon nun, gibutang na sa refrigerator. Naon sa ba na nga pagyabugi kan sa pitsil mga kaigsunan, pula mga gihapon. So mao na nga pagyabu mga kaigsunan sa third angel sa vial upon the rivers and the fountains of waters, and they became blood. It means mga kaigsunan nga ang tanan nga mga spring waters, tanan nga mga supply mga kaigsunan sa drinking water para ang tao mo survive mga kaigsunan, nahimo namang dugo. Sama sa kung gingon murag similar man sa nahitabo sa panahon sa Egyptian plagues kaniadto, sama sa time ni Moses, no, nga ang mga fountain o ang tubig, ang mga lakes nahimo mang dugo mga kaigsunan. Nya pag-abot nimo sa verse 5, Revelation chapter 16 verse 5, and I heard the angel of the waters say, thou art righteous, O Lord. Tanawa ra ay anghel mga kaigsunan gikan sa tubig ug nag-ingon, matarong lang ka Ginoo nga ikaw kaniadto karon og sa umalabot tungod kay imong gihukman kining mga tao. Kay ngano man day unsa man day nahitabo ini mga tawhana nga giatake og kabahong, gihimong dugo ang dagat ug nya gipainom na sila og dugo mga kaigsunan. Tanaw sa verse 6. Abi nimo nganong gihimo sa Ginoo paimnon sila dugo. Verse 6 nag-ingon, because they had shed the blood of saints and the prophets, and there was given them blood to drink, because they are worthy. Tanawa, i-recall rago ninyo ang please recall sa seal number 5. Diba ang prayer mga kaigsunan sa mga martyrs, Lord, kanus aman minimo ipanimalos. Diba? Kanus aman minimo i-avenge. Well, this is it. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, because they have shed the blood of the saints and the prophets, and thou hast given them blood to drink, because they are worthy.
fulfillment mga kaigsunan sa mga pag-ampo sa mga martyrs mga kaigsunan sa seal number 5 mga kaigsunan. Well, I think you have just to really study sa seal, trumpet o vials. Doon ay mga relationship mga kaigsunan, sumpay-sumpay mga kaigsunan. Ug ang verse 7 nag-ingon, "And I heard another out of the altar says, Even so, Lord God, Almighty, true, righteous are thy judgment." Tanawara. Ha? Nadungog ni John, mga kaigsunan, nga gikan sa altar nga nag-ingon, in like manner ang Ginoo, gamhanan sa nga tanan, matuod, true and righteous, ang iyahang mga judgment, correct mga kaigsunan. So here you can find God's justice. Diri nimo makita ang hustisya sa Ginoo, ang iyang pagkamatarong o ang iyang divine judgment mga kaigsunan sa tanan nga nagdagmal sa mga katawhan sa Ginoo, nagluto sa mga katawhan sa Ginoo, gipainom pog dugo mo na ginaingon nga kamo ha gished ninyo ang mga dugo sa mga martir ha. Ala paimnon tamog dugo matud pas pulong sa Ginoo, for they have shed the blood of the saints, and that is why God given them also blood to drink. Tanawa ra. So mo diya mo makita ang justice. Yeah? Makita nimo diri ang hustisya sa Ginoo, ang iyang pagkabalaan o gadaan na gitang gisultihan sa Dios mga kaigsunan nga ang tanan nga mosalikway kaniya. Ang tanan nga dili mo obey sa gospel, time will come that the Lord will take vengeance on you mga kaigsunan. Then vial number 4, sa mariram ning ato ari paspasan ta ni. What next sa vial number 4? Vial number 1, tubuan sila kabahong, vial number 2, ang dagat na himong dugo, vial number 3, ang fountains na himong dugo, ang mga lakes, ang mga fresh water, wala na mainom, na himo ng dugo tanan. Then let me go to the vial number 4. Mo-correlate gihapon sa trumpet number 4. Ano sa man ang trumpet number 4? The sky were affected, sun, moon, stars, di ba? Atong discussion gagahapon. Well, pag-abot nimo sa vial number 4, the sun became so fierce, grabe ga tormenting heat ng sa trumpet lang number 4, ang adlaw natabunan wa mo sidlak, nangimong ngit-ngit mga kaigsunan. Pero aring panahon na sa vial number 4 mga kaigsunan, sa panaksan ikaupat nga giyabu sa anghel, basahon na to. And then, ang ikaapat nga anghel, gibubo niya ang iyang panaksan ngadto sa adlaw. The sun, mga kaigsunan. And power was given unto him to scourge men with fire. Sa trumpet number 4, murag wa man tumuhayag, ningit-ngit man ang 1/3 of the earth. Pero makita nimo sa vial number 4, so intense mga kaigsunan, nga ang kainit mga kaigsunan mo pagod sa tao. Tanawa ra ha? Tanawa ang kasakit mga kaigsunan anang panahon na. Wa na air conditioning an nga moandar na. Wala na electric fan moandar na. Unya tanawa unsa mahitabo nimo Short period of time lang biya ning vials. Tanawa ha. Na kay kabahong, na kay grievous, tormenting, itching source nga nitubo sa imuhang tibuok lawas. Ang dagat na himong dugo sama sa dugo sa patay nga tao. Ang mga lakes, mga rivers, mga fountains, and all sources of drinking water na himong blood. Grabe na nga pag-antos mga kaigsunan. Pag-abot sa number 4, di pagid ka kagawas kay perteng inita mga kaigsunan, so tormenting. Bisan pag siguro na kay air conditioning unit mga kaigsunan, ang imong air conditioning unit di gyud ka apas mga kaigsunan sa hilabihan nga kainit kay ang pulong sa Ginoo nagingon nga naa ni siya gitawag og scorching power. Grabe nga kainit murag kalayo mga kaigsunan. Verse 9 tanawa, and men were scorched with great heat. Basahon ako sa versikulo 9 mga kaigsunan. Sa Bisaya aron maklaro gid niya. Og ang katawhan nangapaig sa hilabihang kainit. Ang grabihaw nangapaig, kita kag sinugba mga kaigsunan, napaig na itom na, nasunog. Mo ni ginaingon nga di na ni kinahanglan og crematorium ba so mga paig man. Nangapaig mga kaigsunan.
og na nagpasipala sila sa ngalan sa Dios nga may gahom sa ibabaw niining tanang mga hampak apan wala sila maghinulsol ni maghatag kaniyag himaya atan awarawa gihapon maghinulsol. Even though mga kaigsunan gipahangtangan na sila mga kaigsunan sa grabe nga mga kasakit, instead uta maghinulsol magmahay mga ginaingon nga wa man gihapon. Pag abot na ni sa impierno murag didto na gyud ni siguro ba. Mao na mga kaigsunan nga ang mga katawhan they will be tormented with great fire mga kaigsunan sa kainit sa adlaw. And they will blaspheme the name of God which had the power over these plagues, and they repented not to give Him the glory. Tanawa rago, they blasphemed God and repented not. Ay, mo lagi na. Siyempre, na-impress na gud kayo sila. Pero nilang ka-impress mga kaigsunan sa kanabitawng, abili mo ang yawa, kana mga kuan. Makahimo man gani ni og kalayo pod manaong gikas langit, masumalad pa sa Revelation 13 verse 13. Even Satan himself, no, ang yawa, ang kaaway mismo mga kaigsunan, grabe naman nilang ka-impress ni kay bisan ang yawa, mo na ginaingon nga makapahimo man gani og makapanaog og kalayo gikan sa langit mga kaigsunan, and they are given more what they chose mga kaigsunan. Gitagaan sila unsa ilang gusto. O nya kay lagi ilahan namang gihatag ang ilang kasing-kasing sa demonyo mga kaigsunan, mao na no bisan pag unsaon mga kaigsunan. So here's the truth of the falsity mga kaigsunan of kanabitang teaching sa purgatory. Mga kaigsunan, dili nimo makita ba nga wa gyud di gyud mahitabo mga kaigsunan. It makes really men worse mga kaigsunan kay ang hunahuna mangud sa uban mao ni basta kuno nga naanay pag-antos mga kaigsunan, murag purgatorio man gud ni matud pa murag man purgatorio paso na pa mga pag-antos. Dinhi mo makita ba nga it is a false hope ba. Kaya ang tao mga kaigsunan bisan pagpaigo nimo, gipaig naman sila tungod sa kainit. Wa gihapon maghinulsol. Ingon pa nila, og mabutang kas purgatorio, o niya, pagkahuman, pantuson ganito, niya, may tendency ka pa nga maluwas, oy, tanawa ragod. Kining mga tawhanan ni, gibutang ning daw purgatorio, dres kalibutan, mga kaigsunan, gipaig sila maayo, man gihapon maghinulsol, mga kaigsunan. Di ba? So the earth will melt with the ungodly, gisultihan biya tanaha, basaha ragod ninyo. Tanawa ragod mga kaigsunan sa 2 Peter chapter 3 verse 7. Mura bag mo correlate ba mga kaigsunan ba nga paigon? Ingon biya si Pedro nga ang mga ungodly, the earth itself mga kaigsunan, are reserved unto fire into the day of judgment and perdition of ungodly men. Tanawa ragod, basahon na to sa verse 7. 2 Peter chapter 3 verse 7. Nagaingon dito, but the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Di ba ni mga kaigsunan ni correlate mga kaigsunan sa Bible number 4 nga ang adlaw mga kaigsunan grabe na kainit. Katumangganing nahitabo mga kaigsunan nga pagsilaob sa lasang dito sa atong lugar, sa Amerika ba to o sa Australia. Tungod lang sa kainit mga kaigsunan, paghuyop sa hangin o ato ni silaob mga kaigsunan ang forest. Tanawar ha. Wa may nisindi ato nasunog ra man tug iya tungod sa kainit sa adlaw mga kaigsunan. So makita nimo bitaw no kay ni-testing ko mga kaigsunan ba kana bitaw magnifying glass. One time kanang magnifying glass kaniadto akong gipabutang sa adlaw. Akong gibulad sa adlaw ba nya naay akong patutukan sa magnifying glass nga usa ka papel. Nasunog ang papel. Oy, ang grabe ang magnifying glass ni hatag pa siya og much more nga intense heat sa target mga kaigsunan nga mao ang papel. Ang papel nasunog Tanaw ha, ang kainit lang sa adlaw mga kaigsunan pwede nga mupaig sa tao sumala pa sa balaan nga kasulatan.
Ugo niya, kay daan man po dahil ning gi-reserve ning kalibutan, kay paigon man gid ni, kay matod pas pulong sa Ginoo, reserve unto the day of judgment and perdition of ungodly men. Verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with great noise, the elements shall melt with fervent heat. Grabe nga kainit na. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Grabe nga kainit sa Bayal number 4, mga kaigsunan, nga ang adlaw mo torture sa tao sa hilabihan kainit. Kung mauni ang fulfillment sa giingon ni Pedro, mga kaigsunan, nga ang heaven o ang earth nga ato ang gitumban karon gi-reserve and to fire against the day of judgment, mao na ginaingon, mga kaigsunan, nga unsa kahay sunod nga mahitabo. Diba? Kanya kalitra ba ni kay matod pas pulong sa Ginoo, the day of the Lord will come as a thief in the night. Samas kawatan, mao lagi na, di kita makapanghambog ani, mga kaigsunan, kay thief in the night man, wa kita kahibalos panahon ani. Ugo niya, pag-abot niya na, mga kaigsunan, the elements shall melt with fervent heat, and then the earth also and the works that are therein will be burned up. Nya, unsa naman lang ang padulngan ani. Pero sa verse 11, seeing then that all these things shall be dissolved, tanawa 2 Peter 3, 7, 10, o nya, nagbasa ko sa verse 11, nakita man di ninyo, mga kaigsunan, nga kining tanang mga butanga ma-dissolve tungod sa kainit. Ingon din Pedro, what manner ought ye to be in all holy conversation and godliness. Nag-advise si Apostol Pablo kung unsa day ka-importante nga ikaw mahimong anak sa Ginoo, og pagkahuman, mga kaigsunan, magpuyo nga kinabuhi, usa ka kinabuhi nga naagyod ang pagkabalaan og ang pagka-Diosnon. Di ba? And then basahon nimo sa verse 12, tiwason nimo, looking for and hasting into the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the element nga nasa earth shall melt with fervent heat. Tanawara. I'm reading from 2 Peter chapter 3 verse 12. Tanawa, looking for and hasting into the coming of the day of God. Mo nang gitawag og the day of God. Adlaw nis Ginoo. Adlaw nis panudya, mga kaigsunan. Adlaw ni, mga kaigsunan, sa giingon pa ni Apostle Paul, vengeance is mine, thus saith the Lord. Mao ni ang fulfillment sa seal number 5 nga prayer sa mga martyrs nga gipang patay o gipang ihaw, mga kaigsunan, sa mga antikristo. Sa nikuha sa marka sa mapintas nga mananap. Ipainom og dugo, gikastigog labihan nga kainit, mga kaigsunan, nga matod pa nya ikaw dabi na kay kabahong sa Bayal number 1, gikabahong na ka. Di nakakaligo, kay puros naman pula, dugo naman tanan, di nakakainom, dugangan pag-scorching heat, mga kaigsunan, nga hilabihan, kainit. Unsaon na lang nimo na pag, nako, grabe nga, mo na ginaingon, hell on earth. Dili pa na mao, mga kaigsunan, hell on earth pa na siya. Impyerno pa lang na siya din his kalibutan niya, inigkamatay nimo, tuwa na dito, lake of fire, mas grabe na gito. O niya, ang sa may saad sa Ginoo, sa mga Christian, sa mga anak sa Ginoo. Verse 13. Tanawa sa 2 Peter chapter 3, verse 13. Nevertheless, kita nga mga Kristohanon, kita nga mga anak sa Ginoo, according to His promise, sumala sa gisaan sa Ginoo, nagtanaw ta, mga kaigsunan, sa new heaven and new earth wherein dwelleth righteousness. Kagrabe, mga kaigsunan, nga kanindot sa saan sa Ginoo, sa mga naa diha kaniya. We are not appointed to wrath, but to obtain salvation. O matod pa sa 13, we according to the promise of God, nagtanaw ta, nagpaabot ta sa new heaven and new earth. O niya, pag-abot ni mo Revelation 21, gipakanaog diyan as Ginoo ng new heaven and new earth. Ingon pa ni John the Beloved, and I saw a new heaven and a new earth, because the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Diba? So ipakanaog, mga kaigsunan. Una ni, bago na ni, new heaven and new earth. Ang karaang yuta, mga kaigsunan, wala, dauban na sa Ginoo.
uban na lutos na pag-ayo ang mga, pero ang mga anak sa Ginoo nagpaabot ta sa new heaven ug new earth nga tuwa dito nagpuyo ang hingpit nga pagkamatarong. Wherefore, verse 14, Beloved, seeing that ye look for such thing, kaya ato man din ang ipaabot, be diligent, kanang word nga diligent, it means all you've got to the best you can, mga kaigsunan, nga unta makaplagan ka, that ye may be found of him in peace, without spot and without blameless. Ingon po ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, I pray, ingon pa niya, I pray that your whole body, soul, and spirit be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Grabe nga mga panambagon kanato sa pulong sa Ginoo kung unsa ka importante nga ang mga Kristohanon magpuyo sa pagkabalaan. You read it for yourself. Basahan ninyo sa inyong kaugalingon ang pulong sa Ginoo and then understand it. Ay kamo dihang nagluya-luyas pag-alagad sa Ginoo, hala pagtan-aw mo na. Ha? Lilian ninyo because the time is mo na ginaingon is it's really coming. Ha? Napadung na gyud ta diha mga kaigsoonan, and that is what the Bible says. Wherefore, beloved, mga hinigugma ko, ha? Kana man day atong gipaabot, the blessed hope and the glorious appearing of our great God, mao man din ni mahitabo sa unahan. So therefore, be diligent. Intentional ta dapat, purpose ang ato ang life, mga kaigsunan. Doon nagitinguha sa pagsimba, pag-alagad sa Ginoo, nga makaplagan ka nga naa diha sa kalinaw uban kaniya. And how can we find peace? Number one, ingon pa ni Paul sa Romans 5:1, being justified by faith, we have peace with God. Number one, salvation, mga kaigsunan. Kaya nagtan-aw man ito ining mga butanga, i-secure ang imuhang peace with God, pinaagi sa justification, pinaagi sa pagto, maluwasa ka. Maluwasa gid permiro, mga kaigsunan. Kinahanglan i-secure nimo imong kinabuhi diha sa kamots Ginoo. And then magpuyo ka nga walay buling ni man sa blameless. Nga matod pa ni Pablo, maunay akong pagampo. Nga unta ang inyong tibok lawas, kalag ug espiritu, ma-preserve na siya nga dili sa lawayon sa pagbalik sa ato ang Ginoo. Bayal number 5. Alright, tulo na lang. Kapit na tamahuman. Unsa may next ani mga kaigsunan. Bayal number 5. Mauna ni karon. Verse 10. Verse 11, unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. And the fifth angel ug ang ikalima nga anghel mibubo na karon sa panaksan ngadto sa lingkuranan, headquarter, mga kaigsunan, sa bis. Ang headquarter, mga kaigsunan, sa mapintas nga mananap ug ang iyang gingharian nga puno sa ngit-ngit, mga kaigsunan, matod pa, and his kingdom was full of darkness ug ilang tawag gani, ang ilang gikagot nila, mga kaigsunan, ang ilang mga dila, mga kaigsunan, grabe nga kasakit, mga kaigsunan. Verse 11, and they blaspheme God, the God of heaven, because of their pain and their sores, and repented not of their deeds. At tanawar ha, asa ang gitirahan, moingon sila nga dirita kay safety ta diri nata sa gitawag og headquarter nato. Asilyado ni di kasulod ang source ani, di kasulod ang preparado tanan, pero mga kaigsunan, walay lugar sa kalibutan bisan pa ang headquarter, mga kaigsunan, sa Antikristo ug ang mapintas nga mananap musud gyud gihapon, bisan pag fully air condition ang headquarter sa mapintas nga mananap. Muinit na, mga kaigsunan, sa hilabihan nga kainit, mga kaigsunan, paigo niya ang mga air conditioning unit sa ubos. Posible pa nga walay elektrisidad nga mupangisyon ang panahon na. Grabe na nga kainit, mga kaigsunan. Ug niya ang ika-5 nga anghel, gibubo niya ang iyang panaksan sa headquarter sa bis, ug ang headquarter sa bis, mga kaigsunan, napuno sa kangit-ngit. Ato pa wa naginisuga. Ug niya, mga kaigsunan, nagpangagot sila sa ilahang mga dila, mga kaigsunan, sa grabe nga kasakit. Pagkahitabuan na, ilang panamastamasan gihapon ang Ginoo tungod sa ilahang mga pag-antos ug sa ilahang mga kabahong, ug wa gihapon sila naghinulsol.
Now, dinhi sa pag-abot mga kaigsunan sa ikaupat nga bayal, giyabo ni sa headquarter, sa bis, ang iyang kingdom, pool of darkness. So prideful, grabe oy. Di ba ka nang sobrahan nga kangit-ngit mga kaigsunan nga wa na kay makita? Pool of darkness, good. The kingdom of the beast, mga headquarter sa mapintas nga mananap. Wa ta kay bawg asa na ibutang. Siguro giilugan ra ba nila ng giilugan ra ba nila ng kining Jerusalem, kinalagi daw diha ang sentro. Siguro mga kaigsunan, moingon ko sa inyo mga kaigsunan nga hilabihan na kadako mga kaigsunan nga kangit-ngit, so prideful mga kaigsunan nga ikagot nila ang ilahang mga dila. Amo na ginaingon nga mas lami pa man ang kamatayon ani, mas tinguhaon pa man ang kamatayon kaysa pain itself. Kita naman nakahinumdom o nakasinati ba ka mga kaigsunan o kanang total blackout gid ba o nya tunga-tunga sa gabi nga wa poy bituon kay natabunan mga kaigsunan sa mga panganod. Walay bulan nga musiga, walay adlaw nga muhatag kahayag, total darkness mga kaigsunan, perting kuyawan no Kaya nagbangon nimo mga kaigsunan pag mata nimo tuman kangit-ngit na. Mo na ginaingon nga lami mamang kamatayon ani kaysa magtinguha kang mabuhi unya naa ka sa mga kasakit. These are they who love darkness and rejected light. Mao na di ay. Sila dining nahigugmas kangit-ngit mo na nga gitagaan pud sila og kangit-ngit mga kaigsunan kay di man sila gustos kahayag. Ingon biya si Kristo, I am the light of the world. Pero mao lagi na. Gusto man sila kangit-ngit, gipatilaw og unsang kangit-ngit mga kaigsunan hangtod lagbas pagidingan to sa everlasting punishment nga dayon mga kaigsunan nga eternal darkness sa lake of fire. Again, imuhang mabasa sa Biblia nga wala gyud repentance, in fact ilahang gipanamastamasan ang Ginoo. Pag-abot mga kaigsunan sa bayal number 6, mao na ni ang Armageddon. Nakadungog na ba mo sa sugilanon sa Armageddon? Common man kayo nga termino, in the valley of Megiddo mga kaigsunan. Basahon na to ang chapter 16 verse 12. Nagaingon din ang pulong sa Ginoo, padulong na siya sa verse 15. Ug ang ikaunom nga anghel mibubo sa iyang panaksan sa Great River Euphrates. Great River sa Mesopotamia mga kaigsunan. Tuwa dito, gibubo dito mga kaigsunan ang panaksan. And the water thereof was dried na uga, kadako nga sapa mga kaigsunan, ka-lake kadako mga kaigsunan, na uga. That the way of the kings of the east might be preferred. Bitaw no kay nabi ako nabasa nga article mga kaigsunan. Nga kanang Great River Euphrates gipang buhatan na siya og kanal mga kaigsunan, mga underground canals para pod pag-supply sa uban nga parte sa lugar. O na nga dunag yung tendency mga kaigsunan nga kanang Great River Euphrates, bisan pag-unsa na siya kadako mga kaigsunan, mauga na siya. O nya, bayal number 4 lang dan, grabing kainit, nauga yun. Sa kita niyo mo, di ba? Bayal number 4, di ba? Grabe intense heat nito. Uga mga kaigsunan. Mumelt good tungod sa kainit. Sa ato pa, wa na, perti ng ugaha ng Great River Euphrates. So nahimong bali. Ang Great River Euphrates, mura siya nahimong kabahang, nahimong kanal ba? Nga mauni din mga kaigsunan nga prepare mga kaigsunan para sa dakong gubat, the war of Armageddon. Verse 13, basahan ako. And I saw 3 unclean spirit like frogs. Kiniday nga frog, no? Symbol man din mga kaigsunan sa wickedness, pagkadautan. Sahay, ganahan na matawag ka ng frogs. Ganahan ta magduwa-duwa og mga frogs, mga baki ba? Symbol of unclean spirit. 3 unclean spirit like frogs came out of the mouth of the dragon. Okay, babit agad sila ng dragon. And out of the mouth of the beast, and the mouth of the false prophet. Mura man pog Trinity mga kaigsunan. Trinity, the dragon, the beast, and the false prophet. Verse 14, for they are the spirits of devils. Spiritos, demonyo day mga kaigsunan nga kabalupon manghimo og mga milagro mo na nga ayaw yung kumpiyansa.
Kay ang yawa, great imitator mga kaigsunan. Ayaw kumpiyansa nang naghihimo-himo diyag mga milagro. Ha? Nya, gamiton ang ngalan sa atong Ginoo. Matod pa rin pulong. Bisan ng espiritus, demonyo mga kaigsunan, makahimo og mga milagro, which go forth unto the kings of the earth and the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. Behold, ingon pa ni Kristo Jesus, behold, I come as a thief. Muanhi ko sama sa panahon nga wa ninyo damha kay kinsa may nahibalog kanus amo tumaw ang kawatan. Nabitaw nang utana ni Pablo kausa ka higayon mga kaigsunan. Sa 1 Thessalonians chapter 5, ang tubag ni Pablo simple ra kayo. Siguro ni nangutanan niya kanus amagin ang rapture, kanus amagin mabalik ang Ginoo. Ingon pa dahil si Pablo nga di naman mo na ako ang sultihan ana. Kaya ang pagbalik ni Kristo, basahan ninyo, kamoy basa, para makuha ninyo, maaninaw ninyo. 1 Thessalonians chapter 5. Yeah? Ingon pa si Pablo nga ang pagbalik sa Ginoo like a thief in the night. Unsa may nature sa thief? Ang nature sa thief, mga kaigsunan o kawatan, di man gina magpahibaw. Alang-alang magpahibaw na. Di man na mo ingon nga, kanang manuktok ko niya ha, kay mangawat ko. Dili na natip mga igsunan, makabantay ka na, manarang ka na kagmayo ana. Pero matod pa sa pulong sa Ginoo, ingon pa ni John, mingon si Kristo Jesus, behold, I come as a thief, blessed is he that watch and keepeth his garment, lest he walk naked and see his shame. Verse 15, mga kaigsunan. Padung mga kaigsunan sa Battle of Armageddon o niya, pag-abot sa 16, and he gathered them together into place called the Hebrew tongue Armageddon. Armageddon. Sa Hebrew na siyang pinulungan. In the valley of Megiddo, mga kaigsunan. Abi nimo, just to cut the story short, no? Kining Euphrates, mauni siya mga kaigsunan ang ancient barrier sa invasion by the king from the east, Japan, China, India, di ba? Mao ni ang barrier, mao gini ang bugtong nag-ali ba para nga masakop mga kaigsunan ang kanang kumbaga kining Japan, kining China, kining India ug uban pa mga kaigsunan gikan sa east. Mao ni sila ang kanira yung Euphrates may nakaulang ini. Unya ang Russia mga kaigsunan sumala pa sa ato ang gi-research no, ang Russia kaniadto ng panahon. Naghimo nagdam naghimo nagkanal mga kaigsunan, nagbridge mga kaigsunan sa mga headwaters nga gikan sa Euphrates, Euphrates River. Sa ato pa moabot gid ang time ba nga mauga gini nya gani karon sige balita mga ganihang buntag lang ay. Ang water supply mga kaigsunan sa Metro Manila, matud pas balita. Kuwang na kuno. Kadaghang tao anang Metro Manila o nya summer, padong summer, mauga. Nako, mo na ginaingon nga, og dili pod mag-summer, magsigi pog bagyo, manubra, magbaha-baha pod. Kung panahon pog summertime, mahubsan pog tubig mga kaigsunan. Well, ang akong point mga kaigsunan, nga time will come, balik ka sa topic ha, time will come mga kaigsunan, kining Euphrates mga kaigsunan, mauga na yun siya. I-construct mga Chinese po mga kaigsunan kaniadtong panahon, unang mga panahon o gani hantod karon pa. Naghimo mga kaigsunan og naghimo sila og dalan padulong sa Himalaya Mountain, padung sa Kashmir ngadto sa Pakistan. Dinhili mo agi mga kaigsunan. Ang India may protest na karon sa United Nations. So mo na nga kining Euphrates River ma-divert ni siya mga kaigsunan ngadto sa lain-lain nga mga lugar, especially Jordan in connection with this event. Mauga ni siya. Nya pagkauga ni mga kaigsunan, mao man gisulti sa pulong sa Ginoo. Siguro naghimo lang kog presumption dinhi nga, pero ang direct og klaro nga tubag ani sa unsa man paagihan nga mauga ni siya, basta ang Biblia niingon nga mauga gyud ni siya. Inig kaugaan ni mga kaigsunan. Moingon ko sa inyo ha, nga naay mga demonyong espiritu mga kaigsunan nga mogather sa mga gingharian sa yuta aron makigbatok sa Ginoo sa Battle of Armageddon. Sa Hebrew tang Armageddon. This is the place of Megiddo. Mo ni ang Valley of Megiddo which is on a strategic highway mga kaigsunan. Moning daan mga kaigsunan padung sa Ehipto ha o sa Mesopotamia mga kaigsunan. It is here dinhi aning lugar mga kaigsunan nga ang mga hari, ang mga sundalos kalibutan mga kaigsunan ha
magtapok na ni napag survivor ha, gikan sa seal judgment, gikan sa trumpet judgment, o gikan sa kini nga vial judgment mga kaigsunan, the vials of the wrath of God. Doon na pag mga mabilin mga kaigsunan, napag mga remnant, kumbaga napag mabilin, the kings and the armies of the world, hala magtapok na ni sila mga kaigsunan aron makigbugno, makig-away against sa Jerusalem, where they will fight against the Lord Jesus Christ on their last great battle. Mo ni gitawag sa uban og the war of wars. Mo ni gubat sa tanang mga gubat mga kaigsunan before ang atong Ginoo with His redeemed church nga magsugod, before magsugod ang Ginoo mga kaigsunan sa iyang millennial reign of Christ. 1,000 years reign of Christ, before magsugod ang Ginoo mo ni mahitabo sa ang bugno mga kaigsunan sa Armageddon. Tanawa sa verse 15, may insert din ang warning mga kaigsunan sa mga professors. Mo na ginaingon, they leapt and ashamed. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watch and keep the garment, lest he walk naked and see the shame. Tanawa sa verse 15 mga kaigsunan. Wala akong point ani. Anong gi-insert ning warning diri sa verse 15? Naman gi-insert din. Agi pahamang no ang Ginoo para nato karon ba? Nga ang warning sa Ginoo, behold, muanhi ko, ingon pa niya, I will come as a thief. Blessed is he that watch, bulahan katong nagmabinantayon, nagtukaw mga kaigsunan, og nagtipig sa iyang garment, lest maglakaw siya nga hubo mga kaigsunan og makita unya niya ang iyang kauwawan. Well, ang akong point nini mga kaigsunan, in these last days mga kaigsunan, ibaw na mga hapit na ni siya. We must be ready. Ang akong emphasis ani permi, ang akong emphasis ani permi mga kaigsunan, it's not about the time of the rapture. Ang akong emphasis permi is on the preparation mga kaigsunan. Kay bisag kanus-an ang time sa rapture mga kaigsunan, ang great tribulation sigurado nga moabot gyud og kinahanglan nga ikaw nga naminaw na ko karon, kinahanglan nga preparado ka. Kinahanglan nga preparado gyud ka mga kaigsunan. You must be ready for the return of Jesus Christ. Whenever He will come back, sa panahon nga mubalik siya, unta makapelaganta nga faithful, nitiwastas atong trabaho mga kaigsunan, nga gihatag ang purpose nga gihatag niya nato, tumanon nato, that we may have confidence mga kaigsunan nga di ta mo atras-atras mga kaigsunan sa atong pagpangalagad niya hangtod nga mubalik ang atong Ginoo. Well, maingon ko sa inyo sa admonition sa Revelation chapter 2 verse 10, ang admonition abi ni Moonsa sa 7 churches of Asia. Ingon dito, be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life. Hala ang tanan nga mga anak sa Ginoo, ang tanan nga mga members sa church, be thou faithful mga kaigsunan. Asa ka dapat mahimong faithful? In all aspect of doctrine and Christian life mga kaigsunan. Kay every time nga mabasa nimo sa book of Revelation, be thou faithful. Tanawan ninyo, matod pa nini nga keep your garment. He that watch and keep his garment. Naghisgot mga kaigsunan sa ato ang faithfulness sa pag-alaga diha sa Ginoo. Duha ni siya ka aspect nga part sa faithfulness na to. Number 1, faithful in doctrine. Number 2, faithful in our Christian life mga kaigsunan. Don't tell me nga dili mag-correlate ng duha, because Christian living is also a teaching of the Word of God. Mao na nga ang Kristohanon nga pagkinabuhi. Admonish kita. Daghan naman tagibasa nga text, daghan tagibasa nga verses. Ang faithfulness mga kaigsunan, dili lang kay faithful ta mga kaigsunan sa kanang gitawag nato og ato ang Christian life. Faithful pud ta sa atong doktrina, ayag balhin-balhin dia. Basig mo balhin ka sa palsong doktrina, nako na disgrasya na ni. Kinahanglan nga magpabilin ka sa sakto nga mga pagtulunan, faithful unto death, and faithful ka mga kaigsunan sa imuhang Christian life mga kaigsunan. Duha man di man na magbuwag ng duha, kay ang Christian life is the manifestation of true doctrine nga imuhang gidawat sa imuhang kinabuhi. Kumbaga,
you are what you believe. Ikaw mao na kung unsa imong gituhuan. So ang ato ang Christian life actually is the result and the manifestation mga igsunan of the doctrines mga igsunan nga ato ang gidawat. Think right and then you will live right. Mo na ginaingon doctrine right, sakto sad ang Christian life. Mo na diha mga kaigsunan. If you have a right doctrine, you have a right life. If you have a kitawag na to mga kaigsunan og sakto nga panghuna-huna, sakto nga faith, sakto nga belief, mo reflect na all the time sa imuhang Christian life mga kaigsunan. So mo na nga naghatag yun og warning ang Ginoo sa ato. Because it will come, tungod kay moabot man siya nga mga panahon, and then we must be ready for the return of our Lord Jesus Christ. And whenever nga mubalik ang Ginoo, I will not talk about the date mga kaigsunan. It's not for me to speculate. It's not for me to set up the date, the time and the season. Wala na sa ako ang kapabilidad mga kaigsunan. Pero ang tambag rin sa Ginoo sa tua is be prepared. Kakabot sa panahon mga kaigsunan, mo na ginaingon natay confidence. 1 John chapter 2 verse 28, little children, abide in Him, that when He shall appear, tanaw ha? Basara ko ninyo, 1 John chapter 2 verse 28, now little children, bisan pag-unsa na nato ka-mature at tubangan sa uban, pero at tubangan sa Ginoo, little children ra gihapon ta. O giingnan niya ta sa Ginoo, ingin pa niya, little children, abide in Him, that when He shall appear, idigbalik sa Ginoo, sa diyang magpadayag na siya, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Di unta ta mauwawan sa pagbalik sa ato ang Ginoo. And then here comes the final vial. Okay, katapusan mga kaigsunan, tiwason na lang nato ning last. So human sa War of Armageddon, the Battle of Armageddon, vial number 7. Kay bawa baga ka ng Battle of... Daghan kayo nga explanation na sa other books of the Bible about the Battle of Armageddon. At least nakahatag ko sa inyo verse. Diha ka magsugod. I-research na nimo karon asa ning Megiddo, unsay mahitabo diha, matod pa sa uban ang dugo ana tagaliog ba. Ang mahitabo ana mga kaigsunon, lamyon lang na sila sa kalayo inigabot sa Ginoo. Patilawo na sila sa Ginoo mga kaigsunon, tanan nga mi-reveal di batok niya. And then let's go now to the vial number 7. Earth's final travail mga kaigsunon sa Great Tribulation. Tanawa sa verse 17, and the seventh angel poured out his vial on the air. Sa hangin mga kaigsunon, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, it is done. Alakadya, kompleto na. Tapos na. It is done. Verse 18, and there were voices, thunders, lightnings, there was great earthquake, such as was not since men upon the earth, so mighty an earthquake and so great, and the great city was divided, ang headquarters sa kaaway mga kaigsunan, nagguba na mga kaigsunan, divided into 3 parts, and the cities of the nation fell, and great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of the wine of the fierceness of the wrath of God, mga kaigsunan. Napihagod. Pag yabo mga kaigsunan sa ikapito nga vial, abili mo kung saan nahitabo, ingon ng Ginoo, pagsulti gid sa Ginoo ay, it is done. Pagsulti niya mga kaigsunan, ang kalibutan, ang earth itself, nagkaguliyang mga kaigsunan, there were voices, thunders, lightnings, earthquake, so mighty an earthquake, it's so great. Abili mo, nagsugod sa Revelation chapter 6, great earthquake naman to. Mo-culminate na sa vial number 7. It starts there, it finish here. Mahuman din sa vial number 7 mga kaigsunan. Nagsugod sa Revelation 6, vial number 6, mahumana siya sa sa seal number 6, mahumana siya sa vial number 7. Great earthquake, grabe ma-divide mga kaigsunan ang cities of the nations. Muna ginaingon nga magkaguliyang mga kaigsunan, di na nimo makita ang isla, mga hanaw na sila. Verse 20 tanawa, sa kakusog sa linog, and the islands fled away, and the mountains were not found. Hala kadiha.
Ugon niya ang mga kabukiran dili na makita. Unsa may kinatas ang bukid sa Pilipinas kay bawo mo? The highest mountain sa Philippines mga kaigsunan nga niabot og more or less mga 10,000 feet man siguro, 10,000 feet above sea level. If I'm not mistaken, kalimot ko sa akong research. Ang Mount Apo mao na pinakataas mga kaigsunan sa Pilipinas. Mawala na. Mauna mo diyang taga Kidapawan, taga North Cotabato, alam mo diya, wagtang ng bukid diya. Nya sa pa may bukid mga kaigsunan nga mawagtang. Nya ingon ba din ni every, kanang word every island, sa to pa walay isla mga kaigsunan nga magpabilin. Tundag tanan mga kaigsunan and the mountains were not found mga kaigsunan. Unsay pinakataas nga bukid sa kalibutan? Ang pinakataas nga bukid sa kalibutan is the Mount Everest. Kanang Mount Everest mga kaigsunan, di na nimo makita. The highest mountain peak mga kaigsunan sa tibuok kalibutan mga kaigsunan nga inikabot nimo sa babaw, gusto dayon kang manaog kay perting tugnawa dito, di ka lahutay dito. Monay ginaingon mga kaigsunan nga pag-abot sa bayal number 7, walay bungtod, walay bukid, walay isla nga magpabilin ang tanan mahanaw. You read Revelation chapter 16 verse 20. Grabihang kusugang linuga. Bayal number 7 na. Pag-ingon gyud sa Ginoo nga it is done, it is completed ang tibuok kalibutan mga kaigsunan. Nangawagtang mga kaigsunan ay. And there fell upon men great hail of heaven, every stone about a weight of a talent. Grabihan ng bugata, tag 50 kilos up to 100 kilos. And men blasphemed God because of the plagues of the hail, for the plagues thereof was exceedingly great. Grabihang mga uwan na mga kaigsunan. Uwan mga kaigsunan nga ang gibug-aton mga kaigsunan, a hail out of heaven every stone. Ang bato mga kaigsunan nga may gibug-aton nga 50 ngadto sa 100 kilos mga kaigsunan, mga tagak gikan siguro tungod ni siya sa volcanic eruptions. Manglupad ang mga bato mga kaigsunan nga ang weight niya 50 to 100 kilos mga kaigsunan. Unya ang mga bukid, mga wala. Grabihan, no? Mga wala. Because of the earthquake, it may be volcanic in origin or tectonic, mga kaigsunan. Volcanic or tectonic ang origin sa earthquake. Moingon dyo ko sa inyo, it's devastating. Grabe nga kakusog, mga kaigsunan, sa earthquake. Nga walay makasurvive ini. Matod pa, the plagues thereof was exceedingly great, mga kaigsunan. The greatest earthquake nga nagsugod sa seal number 6 nga matapos sa bayal number 7. Imagine na ragod ng volcanic eruption. Kanang mga volcanic seismic activity ba? Ang shaking mga kaigsunan, ang karon ang shaking ang sitawagan na sa seismograph ba? Waabot gani ang sismo mga kaigsunan o seismic shaking. Waabot gani 7, 8, 9 mga tumba na ng mga building Pero kanang islands mga kaigsunan nga di na makita sa iyang location, mga bungtod nga mawala mga kaigsunan, dili na 7, 8, 9 or 10. Sobra pa mga kaigsunan, siguro walay seismograph mga kaigsunan nga mula hutay ana. Maguba mismo ang seismograph mga kaigsunan kay dili na niya masukod ang gikusgon sa maong pagtayog mga kaigsunan. So all gigantic tanan nga mga ring of fires, tanan nga mga plates sa kalibutan mga kaigsunan, because our planet is made up of plates sa ilalom ana, di ba? Sa surface mga kaigsunan, ilalom ana ng mga gigantic plates mga kaigsunan. Alam mo move na sa tanan mga kaigsunan, itong mga lava, mga rock, molten rocks, liquid rocks mga kaigsunan, mangguwa to siya mga kaigsunan. And then there will be a gigantic tectonic plate, sudden nga kalit nga mga adjustment mga kaigsunan nga pwede nga mo explode mga kaigsunan. Nato yung mga magma, mga liquid rocks, mga lava, mga bursting mga kaigsunan. Ugon niya ang tanan nga mga plates mga kaigsunan. Daghan biya mga plates sa Pilipinas na ata dinhi mga apil talaga naata dinhi na, di ba na tawag nato diri mga kaigsunan nga kanang si tawag kana bitaw nga linya mga kaigsunan sa kuan fault line na may ato diri
Ha? Igo mang punta sa fault line diri sa Pilipinas, so tanan nga mga plates mang-explode ni siya. Ang Arabian plates, ang African plates, ang plate ngadto sa America, American, Caribbean, Nazca plate, ang pinakadako mga kaigsunan nga naa sa Pacific mga kaigsunan, kining tawag nila Pacific plates nga naglukop mga kaigsunan sa entire Pacific sea floors. Ha? Unya ang Ring of Fire Philippines, ang Australian plates, ang Japan. Ang Japan mga kaigsunan, pero nila gatayog niya, I tell you, karting daghan ng bulkan na ilawom. O niya mga kaigsunan, unsaon naman lamang kani mga kaigsunan. Pag-abot sa Bible number 7, wa na kay makita mga kaigsunan. The greatest hail in the world. Mga kaigsunan, may tabo, tagak, tag 50 kilos, bugata na eh. O muna nga, ang mga syudad, cities will be destroyed, Babylon will be split into 3. Gibawa taon sa ng Babylon. Nadiyang headquarters yawa, mga kisunan. Babylon's judgment is, nag-elaborate pa na sa chapter 17, chapter 18. Go on reading. Padayon lumugbasa, chapter 16 na akong gibasa sa inyo. Go on reading sa chapter 17 and chapter 18 sa book of Revelation, and you will find more nga mga makahihinam nga mga panghitabo bahin sa Babylon mga kaigsunan. So ang mountains will be no longer there, di na nimo makita, fled o di ba ka ni submerge mga kaigsunan sa nagpula-pula na nga dagat, kinahimo namang dugo mga kaigsunan. Og ang pinakangilngig nga worldwide earthquake mga kaigsunan, amo na ginaingon nga magkabali-bali na the earth will be turning upside down. Ang north siguro mabutang na sa south, and the surface of the world of the earth mga kaigsunan will be changed. Sa kay dagway ani no? Sa kay dagway sa earth ani minig mahitabo ni makuan man siguro ning earth no, maoblong man siguro ni. Karon gani nagtakilid naman gani ning ato ang earth, nagtakilid na tanawa ra gud ninyo sa kuan. Sa kanang hulagway, ang north o ang south baga takilid naman ng earth. Pag abot ani sa Bible number 7, wala matuwad na gyud ng earth mga kaigsunan. Tanawa ra. And so God will destroy ungodly mankind with the earth. Mo na gisulti kanato sa 2 Peter chapter 3 mga kaigsunan. O sa Luke chapter 17 verse 26, as it was in the days of Noah were, so shall it be, or so shall also in the days of the Son of Man. Pero abi ninyo mga kaigsunan, God promise, nagsaad ang Ginoo sa mga katawhan, nga dili na gyud niya lunupan biya ni. So as in the days of Noah, pero nagsaad ang Ginoo nga dili na niya lunupan. Wala na water judgment, wala na flood, but the next judgment upon sinful man will be what? Will be fire. Mas grabe pa kaysa lunok. Arang-arang patong lunok mga kaigsunan kay tubig ra, pero ang next judgment nga giplano sa Ginoo para sa earth, kalayo naman mga kaigsunan. Oy, pasahara ko ninyo 2 Peter chapter 3 of balik. So God will use His own earth, gamiton sa Ginoo gining kaugalingon to destroy mankind first with water, permiro pinagis tubig, nga mao ni nakapa daot sa earth, and then the next by fire mga kaigsunan, which He will draw from within the earth, so as in the days of Noah. Panahon sa flood, asagi ka ng tubig. Nganong ang earth, mga kaigsunan, na puno sa tubig. Matod pa sa book of Genesis, ang fountains of water ni open up, nang guwa, mga kaigsunan, nang gawas dito ang tubig, mga kaigsunan, o milunob sa tibuok kalibutan. Ulan, fountains, nangaokab, puno ang kalibutan. Abi ni mo, sinabasa ni mo sa book of Revelation, maumao ragod. Pero ang ulan, kalayo na. Ugon niya, mga open, mga kaigsunan, ang tectonic plate, ang manggawas, mga molten lava, mga rocks, mga liquid rocks nga musunog sa kalibutan, mga kaigsunan. Hala kadiha, mga kaigsunan. So as in the days of Noah. So this earth, naa na siya sa iyang final nga travail. Ug matod pa sa pulong sa Ginoo, they shall not escape. Di gyud ka iskapo. Matod pa sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as travail upon a woman with a child, and they shall not escape. Well, maingon ko sa inyo ha mga igsunan, sa pagtapos ang atong oras, lapas na gyud. So ako lang yun ang gitiwas for your sake. Alright?
Kining bayal mga kaigsunan appears to require a very brief period of time. Gama mubura ni siya pero grabe, di ba? So ang seventh trumpet brings fulfillment to Daniel chapter 9 verse 24. Daghan kay tag studyhan pa mga kaigsunan. Pero kining bayals will come in 30 days extension. 30 to 45 days. Or in part of the 75 days extension sa 70 week of Daniel mga kaigsunan sa ika-70th week nga gihatag sa Daniel chapter 12 verse 11 to 12. I don't have much time to discuss on this mga kaigsunan. Wala na ko igo nga time sa paghisgot kaninyo nini. Pero maingon na lang ko sa inyo ha. Chapter 6 verse 17 the book of Revelation. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? The Bible says, ug ang adlaw, great day sa kapungod sa Dios ni abot na, ug kinsa may makabarog mga kaigsunan. So I hope nini nga kabuntagon mga kaigsunan nakahantag ko gamay nga mga encouragement sa inyo ha. You don't need to be afraid of, just tan-awa lang asa ka nga side, alright? Kung naa ka sa side sa Ginoo, happy are you. Inigbalik sa Ginoo, secure ka, alright? Pero kung wa pa nimo madawat si Kristo Jesus, perting alautan nimo, siguro hayahay ka diri sa kalibutan, dawat kag marka, makapalit, makabaligya ka, hayahay kay ka. Pero pag abot po sa Great Tribulation period, especially during sa time of the outpouring of the wrath of God, ikaw mo'y pinakamakaluluoy nga tao ni ining kalibutan. Busa samtang di pa ulahi ang tanan. Ha? Moingon na lang ko sa imo ha, dawata si Kristo Jesus, pagpaubos sa imong kaugalingon, sa iyang atubangan, ug ingna ang Ginoo, Lord, maluoy ka kanako nga makasala. The Lord said, matod pa ni Apostle Paul, now the Lord commanded all men everywhere to repent. You still have the chance. Ang Ginoo na pa sa ihang throne of grace. God is still in the throne of mercy. Pwede pa siya muluwas mga kaigsunan. But time will come mga kaigsunan. Bisan pag musangpit kas Ginoo, wa na gyud panahon. So karon ang insaktong panahon. Today, if ye hear His voice, harden not your heart. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But as many as receive Him, to them gave He power to become the child of God, even to them that believe on His name. Ayaw lang na. Karon ang adlaw sa kaluwasan, dili ugma. Ayaw pag-take chances. Today, if ye hear His voice, ayaw paghahiay mong kasing-kasing, dawata si Kristo, Kristohanon, nga medyo hilaw-hilaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay bawag yun ka sa akong i-explicar karon, di na kinahanglan nga exaggerate na ko ni pagstorya nimo. Ang labing mahinungdanon mo nga makaplagan ka nga faithful unya sa pagbalik sa Ginoo. So ginaot ko nga naamoy nakutlo o napamalandungan, monita mga kaigsunan sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsunan. Nini nga kabuntagan. Alright mga kaigsunan, let us pray. Our most gracious and loving Father, thank you Lord sa moang mga pagpamalandong karon nga buntag. Nagapangamuyo kami nga kining maong mensahe, a warning message sa tanan, both Christians and non-Christians alike. Nagampo mi Ginoo nga unta ma-prepare ang tanan sa pagbalik ug pagpadayagon niya sa among Ginoong Jesucristo. Before it's too late. Nagampo mi unta nga inagi sa imong balaan nga espiritu, makonbiktar kining mga naminaw na mo karon. Among gipray ang kaluwasan sa tanan ng mga listeners. Among gipray Ginoo ang imuhang pag-convict sa mga naminaw, ang need sa kaluwasan unta masabtan kini nila. Among itugyan kanimo Ginoo ang tanan lakip sa radio station gamita kini nga instrument. Aron Ginoo mapadayon pa ang pagsangya o pagsabwag sa imong mga pulong, aron paghatag namo og kinabuhi, life, encouragement, warning, instructions, rebukes nga gikan sa imong balaan nga kasulatan. Tugyan namo ang tanan diha kanimo. Pasaylo ami sa among mga kapakyasan nga nahimo. Kung naaman diri Ginoo nga nasa point of backsliding, revive them, Lord, and restore their fellowship
sa pag-alaga diha kanimo diha sa imong iglesia. Praise na mo ang tanan namo nga mga silingan nga wa pa gyud in taon nakakaplag sa kaluwasan, ikaw makigstorya kanila niini nga kabuntagon ilang dawaton si Jesus Christ as their Lord, their King, their Savior. And so we ask all these things, Father. Tugyan na mong tanan diha kanimo pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong manluluwas. Amen and amen.